Right, medyo crazy afternoon walk. Dito sa may East Capitol. Late lunch. I'll have late lunch sa kainan na gusto. And then we'll go coffee. So, errands lang today. Naglaba ako, nag-fold. Sulat. Konting sulat ng kung ano-ano. And then it's almost 3 p.m. Hindi pa ako kumakain ng lunch. So ito ngayon, sulitin ko yung araw. Kain ako ng, sana may tulingan. Doon, kasi lutong bahay. I want lutong bahay. Healthier than mga other restaurants. And after that, pupunta naman ako ng, explore ako ng coffee shop for afternoon coffee. Okay, sige. Lakarin ko muna and then update ko kayo. Balikan ko kayo later, okay? Bye-bye, enjoy mo na. Well, yun ang okay dito sa Kapitolyo. Madami kang pwedeng kainan, puntahan. Daming small businesses na nagtathrive dito. Like for example, yung coffee shops. Yesterday, dito kami nag-coffee yesterday na wife ko sa Sound Coffee. Okay yung coffee nila. We had latte, pero okay. Ayun recommended. So meron din itong Warung Kapitolyo. Indonesian cuisine naman. Kung may sa mga rendang, pwede nyo patahan yan. Pwede nyo kumain dyan. Medyo pangit na idea lang maglakad ka sa kalsada. Nang alas 2 naman ng hapon. Terrible. Init. Summer pa. Kaya exercise na rin. Nakatipid ako ng 50 pesos. Kasi mag-tricycle, nilakad ko na lang. Nakapag-exercise pa ako. Pawisan nga lang, Diyos ko. Almost there. So, relax scoop coffee. Well, it's kainan na gusto. Lang video ko eh. Thank you. So I'm having tulingan, rice, and then lumpia for late lunch. Hindi ko alam kung kinakain yung papel or balat nito, pero so madalas kami dito ng wife ko dati. Recent na naman dito sa Cafe Augusto. Isa lang po yung sa akin. Kasi lutong bahay. And we want lutong bahay. Cheaper. Hindi siya yung tipong turo-turo yung presyo, pero the best. I mean, talagang okay dito. Ito yung lumpia. Yes, sauce. So it's a peanut sauce. Mamaya tayo sa main course, appetizer muna. So dati naging client ko tong yung owners ng Cafe Juanita, Kainan Augusto, Aru, sila Doc, yun. Through Sir Manny. Naging client ko sila. Naging client ko to. Way back, before pa mag-start yung social media planning, ginagawa ko na sa kanila ito dati. Siguro mga more than 10 years ago. Lumpiang sariwa. Boss, lumpia. Main dish. So yun na, kung gusto niyong pumayat, unahin kainin ang gulay, and then protein, and then carbs. That's a trick. So far naman nag-work sa akin. Main event, favorite ko talaga tulingan, tambakol. Mahilig ako sa tulingan at tambakol kasi nung bata pa lang ako sa Batangas. Pagkain namin dati sa mataas na pakay, ganyan.
Kung walang sabaw, yung tambakol, for example, ng pinirito. Yung lola ko, si Lola Pinay, bibigyan ng kape. Tsaka si Mamay, bibigyan ng kape. Ulam po tambakol, itulingan, sabaw kape. The best yun. Kasi talagang memories ng bata ka sa Batangas. Imagine ang buong kape. Patis. Buti lang ng nanay ko, marunong magluto nito. So pag umuwi ako ng Batangas, ginagawa niya ako ng tulingan. Tapos nadala ko sa Manila. Yun yung food ko. Sa asawa ko di mahilig yan. Mahirap lang si ganito, matinik. Ito masarap. So ako inihimay ko yan. At hindi ko na pinakita sa video pero yan na siya. Hinimay ko na yung tinik. Grabe. Ever since nga to kumain ng tulingan niya. Pero may i-tour ko kayo dito sa paligid ng Kainan Augusto. Kasi nga, one of these days, tatry ko yung may kape. Tatry ko yung kanin na may sabaw na kape. Pero dapat kapeng bara ako gaya ng sa lola ko. Yung lola ko yun, si Lola Pinay, nung bata pa ako, gigisingin ng mga alas 4 ng madaling araw. Tapos sinasama niya ako minsan bumili ng kape. Super lamig pa dati sa mataas na kahoy. So sama ako ng lola ko doon. Bibili ng kape. So tulog ulit ako. Then magigising na ako around mga 5 a.m. or something ganun. Magigising ako sa amoy ng kape. Kasi binubrew niya yun. Meron talaga siyang takore na ginagamit pag naglalaga ng kape. Finish na yung meal. Inubos ko yung tambakol. Niligpit na yung gamit. And then, syempre dessert. Saktong-sakto sa hapon may init. Saging con yelo. So may total bill sa lahat ng kinain ko. Dami yun 335 lang. Kung sa restaurant siguro mga nasa around 600, 700. But dito, sa mga lutong bahay, yun. Ganun lang siya kamura. Busog na busog pa ako. May dessert. Diba? Sarap pa. Favorite talaga. So I ordered cafe latte muna for now with oat milk and pan chocolate. Nakatapos ang late lunch. So sa ground floor, doon ka order na yung drink tsaka food. May makikita ka rin dito mga graphics at mga artworks, may mga toys na maliit. Pag umakyat ka naman, para meron silang laboratory. Meron din sila dong, syempre din yung CR. And then meron dong isang nasa orange, basta may orange na curtain na hindi ko nalang pinasok. Pero sabi nila working space daw yon. And may mga pictures din ng events, may mga announcements ng book signings. Hindi ko pa inakit yung third floor, pero sabi nila may something din daw doon. Tapos yung CR andito din. Okay naman yung CR, malinis. Amoy orange. Then sa baba, ayun. Bababa ka, may mga stairs naman dito. And then may kita mo para may mga naka-display din na ukulele. Yan, pagbalik mo sa ground floor, makikita mo yung mga binibenta nila, mga apparel. Tapos yung Beachborn Refillery, I think it's may mga shampoo or something like that. Shampoo, lotion, yung binibenta sila. Kasi I think nagumagawa sila ng mga homemade soap. Tapos may mga damit din dito, mga pagka-bohemian yung dating niya, may pagka-gypsy na damit. Right, coffee is good, okay. Masarap yung coffee niya, tsaka yung pan chocolate. Okay din yung coffee. Yeah, sulit. Try and visit it. Siguro next time kata kami ng wife ko here. Kasi I'm trying to explore the place Baka may something new. So before I wrap up this video, siguro I'll just say something na regarding my 50th video na na-upload. So I need to turn it down and
kailangan ko siyang i-private kasi nung pin-layback ko siya, it's not me, di ba? Hindi yun yung personality ko. Yung pag-post na yun, pag-create ng video na yun, masyado siyang negatively driven. Yung emotions ko were really under frustration. Hindi ako nag-isip. Hindi ko pinag-isipan yung mga sinulat ko doon. It's really negative and it does not reflect the true me, yung kung ano yung gustong message ko sa mga videos and vlogs ko, and it's really to spread positivity. Masyado ako nabala ng emotion, siguro dahil passionate lang ako about a lot of things. Masyado ako naging idealistic sa mga gusto kong mangyari sa buhay and doon sa gusto kong mangyari, at hindi siya maganda. I mean, hindi enough na puro passion lang, hindi enough na basta-basta ka lang mag-edit. Ako particularly, hindi basta-basta or hindi pinag-iisipan. Yun yung biggest mistake ko na ginawa sa 50th video. Dala kasi siya ng frustration dala siya ng gigil kasi hindi ako makagawa ng complete video, hindi ko mabuo yung stories ko, nanggigil ako, ganun. And hindi ko na frame na maayos yung messages. Instead na mag-focus ako, kung maging criticism man siya, dapat nag-focus na ako sa main problem, yung concerns ko about rules and policies. Hindi ko siya na-frame na maayos, and it ended up na pangit ng content. Hindi ko rin nagustuhan yung content na yun, so that's why I need to turn it into private na lang. And lesson learned, no? Lesson learned sa akin yun na I need to be responsible. I need to frame myself properly, na hindi basta-basta kang post. And ayun, hindi maganda yung post ko. So if meron kayong makitang post siguro na negative or angry, pangit yung message, just let me know, para at least alam ko, I know how to correct myself. Yun, like that. Kung napanood yung 50th episode ko na I need to turn down, ayun, those kind of content, hindi alam kung hindi ko ginawa, ay wala ako sa tamang pag-iisip kung ginawa ko yun. I apologize for it. So hindi na, that's the last na magpo-post ako ng negative na hindi pinag-isipan. That's it. Thank you very much for watching this video. Please do like this video, subscribe to my channel, and I'll see you on the next one. And I hope more positive videos. And that's a promise. More positive videos in the next ones. Okay. Thank you very much. Bye-bye.